Welcome back na naman po sa ating channel. Nandito naman po tayo sa usapang pag-treasure hunting na naman po, at nais na naman po nating magbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapones, at tayo na naman ay magbabahagi po ng ating nalalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon. Painit ng painit po ang ating pagbabahagi ng mga treasure sign and markers na kung saan sinisikap po natin iparating sa inyo upang maintindihan at malaman po natin ang kinaroroonan po ng mga nakatagong kayamanan po ng mga Hapon. At atin po itong gagawin sa abot po ng ating makakaya upang inyo itong maintindihan at matuklasan po ang mga sikreto na kung saan ibinaon po ng mga Hapones dito po sa ating bansa. So bago natin umpisahan ang ating pag-uusapan na naman pong topic, mga ka-treasure hunter, maraming salamat na naman po sa inyong pagsuporta po sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong mga videos, mga ka-treasure hunter. So pag-uusapan nga po natin, mga ka-TH, ang mga markers po at sign na kung saan marami at madalas pong itinatanong ng mga ka-treasure hunter natin kung ano nga ba po ang talagang meaning ng mga ito, at nais po nating ipaabot ito at nang maintindihan po ito ng ating mga amateur treasure hunter at maging ang mga treasure hunter na hindi pa naabot ang mga kaalamang ito. So pag-usapan po natin ang tungkol po sa marker na kung saan triangulo o triangle po, mga ka-treasure hunter. Marami pong nagtatanong ganito, ganyan, mga triangle, kung ano pong mga meaning nito at ano po ang mga kahulugan nito. So atin po itong ibabahagi sa inyo ang iba't ibang itsura po ng mga triangle at iba-ibang meaning upang maintindihan po natin kung ano po talaga ang ibig sabihin ng triangle. So iba-iba po talaga ang ibig sabihin ng triangle at marami po itong anyo, mga kababayan. So atin pong ipaabot sa inyo ang mga iba't ibang itsura ng mga triangle na kung saan galing po sa Japanese treasure code, at atin po itong sisikaping maintindihan ninyo sa abot po na ating makakaya. I-explain po na atin ito sa pamamagitan po ng pagguhit lamang sa simple pong pagbabahagi. So halikayo, samahan ninyo ako sa atin pong pagbabahagi at pag-explain po sa larangan po ng pagti-treasure hunting. So atin pong explain ito at halikayo at samahan ninyo ako. Back na naman po sa ating channel, mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo magbabahagi, continue po sa ating pagbabahagi tungkol po sa markers and sign na kung saan iginuhit po sa mga bato ng mga Hapones. At painit ng painit po, kagaya ng sinasabi ko sa inyo na pataas po ng pataas ang ating antas ng pagbabahagi upang maintindihan po ng ating mga ka-treasure hunter ang nakatagong sikreto po ng mga Hapon. So kagaya ng dati, nandito po tayo sa taas ng bundok at magbabahagi po tayo ng ating nalalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon. At pagmasdan po natin ang ating mga markers and sign na atin pong ibabahagi sa inyo, mga ka-treasure hunter. So unahin po natin ang mga triangle. Ang mga triangle po na kung saan madalas pong tinatanong sa atin, at atin po itong ibabahagi ngayon ang iba't ibang itsura ng mga triangle at iba-ibang meaning at iba-iba nitong kahulugan, mga ka-TH. So atin po itong isa-isahin at ibabahagi po natin sa inyo sa abot ng ating makakaya. So unahin po natin itong triangle na ito, mga ka-treasure hunter, na kung saan madalas po nating makikita ito sa mga bato. So ang meaning po ng triangle na ito, kung makikita ninyo, ay ang kanya pong pagka-triangle ay medyo palapad. Kung makikita ninyo ay palapad po ang kanyang pagka-triangle, na iba't iba po kasi ang itsura ng triangle. At pagmasdan ninyo itong maigi, napakahalaga po ang triangle na ito, mga ka-treasure hunter. So ang triangle na yan ay, ang meaning yan ay treasure in the middle of the tree or rock. So
So kapag makakita tayo ng triangle na ganyan na medyo pahaba o palapad na triangle po na nakaukit sa bato, yan po ang ibig sabihin niya ay treasure po ay nasa gitna ng kahoy or nasa gitna po ng bato na kung saan ay nakatriangle na bato or nakatriangle na kahoy. Nasa gitna po ng mga nakatriangle na punong kahoy or nakatriangle na mga bato. Yan po ang kahulugan ng triangle na yan na kung saan palapad, medyo palaki o pahaba na klase ng triangle. So iba't iba po ang ating ibabahagi sa inyong triangle mga ka-treasure hunter, at ito po ay atin pong alamin sapagkat napakahalaga po ang mga ito. Pangalawa po ang triangle na ito na kung saan ganyan na medyo maiksi dito at pahaba dito sa magkabilaan at medyo parang putol po dito banda. Yan po ay nangangahulugan din ng kaparehas ng meaning noon na treasure in the middle of the trees or rock. Ibig sabihin, in the middle of triangular trees or rock. Kapag nakakita tayo ng mga ganitong itsurang triangle, mga katiits. So, tandaan po natin ang itsura na yan ng triangle na kung saan nagsasabing nasa mga kahoy at mga batong nakapurmang triangle ang mga sign na yan na triangle. Susunod na mga triangle, ang triangle po na may guhit sa gilid at mayroong parang guhit naman na parang guhit sa gilid at may patusok pa itaas. Kung makakita kayo ng ganyang triangle, ang ibig pong sabihin niya ay inside the tree or rock. Ang treasure po ay nasa loob ng kahoy or nasa loob po ng bato kapag nakita natin ang triangle na yan, mga ka-treasure hunter. So tandaan po natin yan sapagkat napakahalaga po ang kaalaman sa pagdating po sa pagti-treasure hunting. So itong mga triangle na ito ay iba-ibang itsura at iba-iba po ang kahulugan nito. Sunod po ang triangle na ito na kung saan atin pong makikita na perfect po ang kanyang pagka-triangle. Ibig sabihin talagang hindi siya palapad, hindi rin siya patulis, siya po ay pantay. Pantay na pantay ang kanyang pagka-triangle. So iba-iba po ang itsura ng triangle. Lagi po nating tandaan at atin pong gawing kudigo ito sapagkat ang triangle ay iba-ibang meaning at atin po itong isa-isahin at ibahagi sa inyo. So ang triangle po na ito ay pantay na pantay na ang ibig pong sabihin yan ay object pointing to the tree or rock. Ang triangle po ito ay nagtuturo nandoon daw po sa kahoy or bato ang nakatagong kayamanan. Maaring nasa puno lamang po ng kahoy or nasa bato lamang na kung saan ay inipit or dinaganan or ipinasok naman sa loob po ng puno ng kahoy. So sinasabi niyang object pointing to the tree or rock. Ang tinutukoy niya ang kahoy at ang bato. Lagi niya itong tinutukoy kapag makakita tayo ng triangle na ganito ang itsura, mga ka-treasure hunter. So susunod po nating page ay itong mga triangle na ito na kung saan makikita natin madalas na maiksi ang ito at pahaba ang dulo. Marami nating makikita ito, mga ka-treasure hunter, sa ating mga treasure site. Nang ibig sabihin niyan ay underground passage o nasa ilalim daw ang daanan. So ang tinutukoy po niya ay underground passage, yung daanan sa ilalim. So kapag nakakita tayo ng ganito, siya po ay nagiging pointer at ang kahulugan po niya ay underground passage o sa ilalim, daanan po ay nasa ilalim. So yan po ang kanyang itinutukoy. So sunod po ay ang sign po na ito na triangle na kung saan may bend po sa gilid o may paumbok. Ang gilid po niya ay may curve. Kung mapapansin natin, carving po ang kanyang gilid. Yan po ang triangle na yan ay madalas po nating makikita yan sa mga treasure sites
na kung saan nagsasabing sign pointing to object. So ibig sabihin siya po ay magiging arrowhead at nagsasabing nandoon ang object. Susundan lang po natin ang triangle, ang dulo niya, sapagkat siya po ay nagsasabing sign pointing to object. So ang ibig sabihin niyan, ang kanyang curve na yan ay nagsasabing ang tulis niya ay ang pointer na kung saan susundan po natin sa ating pagti-treasure hunter. Sunod po ang triangle po na ito na kung saan mapapansin natin na medyo maiksi at pahaba po ang sa gilid, at ang meaning po niyan ay treasure to one side of the tree or rock. So ang treasure po daw ay nasa isang gilid ng kahoy, sa punong kahoy, or nasa malaking bato, sa gilid po ng malaking bato. So kapag nakakita tayo niyan ng ganyang klaseng triangle na kung saan medyo pabukad o palapad ang nasa ilalim at medyo hindi ganun kalapad yung paitaas, mapapansin ninyo na iba-iba ang itsura ng iba't ibang meaning po ng triangle, at ang klaseng triangle na ito ay medyo malapad ang ilalim at medyo matulis ang kabilang gilid. Yan po ay nagsasabing treasure to one side of the tree or rock. So tandaan po natin ang mga itsura ng mga ito, sapagkat napakahalaga po ang mga triangle na ito sa atin pong pagti-treasure hunter. So susunod po ang sign na ito na kung saan triangle po siya, na kung saan may kaunting dulo or dugtong, na kung saan lagi natin itong makikita sa mga treasure site, na kung saan nagsasabing treasure to side of the tree. Ibig sabihin, nasa gilid daw po ng kahoy ang hinahanap ninyong kayamanan. So kapag makakita kayo ng ganito pong klaseng triangle, ay nasa puno lamang po ng kahoy, nasa gilid lamang ng punong kahoy ang nakatagong sikretong kayamanan. So tandaan po natin yan mga ka-treasure hunter, sapagkat napakahalaga po ang sign na yan mga ka-TH. Susunod po ang page po na ganito. Marami po tayong mga question tungkol po sa sign na ito, na kung saan triangle po na perfect na may tuldok po sa gitna. Lagi nating na-encounter ang mga tanong na ito mga ka-treasure hunter, na ang ibig pong sabihin nito ay clear deposit in the triangle of trees or rock. So ibig sabihin, klaro na may deposito po sa naka-triangle na mga punong kahoy at mga batong malalaki na kung saan nakapurmang triangle. So tandaan natin na ang hinahanap natin ay nasa naka-triangle na mga punong kahoy at naka-triangle na malalaking bato. Kung wala pong mga punong kahoy na naka-triangle, ang hanapin po ninyo ay ang naka-triangle na mga bato, na ang sinasabi nitong clear deposit, sabi niya, o klarong deposito na nasa naka-triangle po na mga punong kahoy or mga bato. So yan po ang meaning ng triangle na may tuldok po sa gitna, at madalas po ito at marami po itong mga sign ito sa buong Pilipinas. Sunod, ito pong triangle na kung saan mga tuldok lamang, at madalas natin itong makikita yung mga drilled holes, yung mga butas na binutas po sa mga bato na kung saan pinurmang triangle. Ang ibig pong sabihin yan ay object o treasure ang ibig sabihin, ang sinasabi niya. So hindi po siya, ang ibig sabihin niya, hindi po siya mismo ang treasure, kundi ang kahulugan po niya ay nakatagong kayamanan. So ang meaning po niyan ay treasure lamang or object. Pag sinabing object, iyan po ay nangangahulugan na isang uri po ng bato or isang uri po ng mga kayamanan na kung saan ibinaon po ng mga Hapones. So
So yan po ang kahulugan ng drill holes o mga inukit sa bato na mga nakatriangle. Susunod ang triangular na ito na kung saan mayroon pong tuldok na naman sa gitna at medyo may curve po ang kanyang pagka-triangle at kakaiba po ang itsura niya. Kung ikumpara mo siya dito sa isa, ito ay perfect triangle, subalit itong isa ay medyo may kakaiba siyang itsura. Ang ibig niyang sabihin po niyan ay clear deposit of stone or trees in the corner of stone or trees. Ibig sabihin niya, nakatagong deposito na klaro na nasa corner, nasa gilid lamang, corner pocket, kumbaga sa bilyar ay nasa corner pocket sa mga bato or nasa mga punong kahoy. So nasa corner lang po ng mga bato or nasa corner po ng mga punong kahoy kapag nakakita tayo ng triangular na may tuldok na kung saan medyo kakaiba ang itsura na ganitong klase ang itsura niya. So tandaan po natin ang mga triangle na ito at isulat natin ito sa ating kudigo sapagkat napakahalaga po ang triangle na ito. Hindi po pwedeng bagu-baguhin ang itsura niyan sapagkat iba-iba po ang itsura at iba-iba po ang meaning ng triangle na yan, mga ka-treasure hunter. So susunod po ang triangle na ito na may nakabend po na pa-carve sa gilid. Kung mapapansin natin, kakaiba po ang pagka-triangle niya. Straight po kasi itong sa kabila at medyo pa-carve po ang sa kabila. So ang ibig po niyang sabihin ay gold object. So ginto ang kanyang itinutukoy kapag nakakita tayo ng triangle na ganito, mga ka-treasure hunter. So napakahalaga po ang sign na ito at ating malaman ito sapagkat hindi tayo maging ignorante sa atin pong paghahanap ng nakatagong kayamanan. Susunod, ito po ang huling meaning ng triangle at ito ay na-encounter natin ng mga tanong na ito na isang triangle na kung saan laging may butas sa dulo. Ang triangle na ito na laging may butas sa dulo ay nagsasabing deposit around bend trees or rock triangle. So ibig sabihin na ang deposito po ay nasa paligid ng naka-bend na kahoy or bato na naka-triangle. So maghahanap po tayo ng mga batong naka-triangle, nandun po ang treasure, or kahoy na naka-bend sa paligid. Yung naka-bend, ang ibig sabihin ng naka-bend parang nakabaluktot. So nandun po ang nakatagong kayamanan. So yan po ang ating hahanapin kapag nakakita tayo ng triangle na may tuldok sa dulo. So whether dito yan sa dulo or dito sa dulo malapit sa loob lang o sa taas, yan ay parehas ang sinasabi na deposit around bend trees or rock triangle. So tandaan po natin yan, mga ka-treasure hunter. Pasensya na po kayo sapagkat ang atin pong pagbabahagi ay napakasimple lamang. Tayo ay gumuhit lamang at atin pong ipinarating sa inyo sa abot po ng ating makakaya. So lahat po ng triangle na yan ay meaning po ng Japanese code at asahan ninyo na yan po ay magiging real guide sa inyong pagti-treasure hunter. So maraming salamat po sa inyong panunood at hanggang sa muli. At huwag kayong magsawa sa pag-aabang sa aking mga video sapagkat marami pa po tayong ipapakita sa inyo, mga ka-treasure hunter.